Labis ang pagdadalamhati ng mag-asawang ito nang masawi ang kanilang anak sa sunog sa Valenzuela City. Batay sa investigasyon, natrap sa nasunog na apartment ang 16 na taong gulang na anak nilang may autism. Nakaligtas naman ang dalawa nitong kapatid. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang pinagmula ng sunog kung saan may 4 na pamilya ring nadamay. Ganap ng batas ang 2026 national budget pero may mga items sa unprogrammed funds na vinito o hindi nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Sa 6.793 trillion pesos na halaga ng pambansang budget sa 2026 General Appropriations Act, inalis niya ang mahigit 92 billion pesos na halaga ng 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Tiniyak ng liderato ng Senado at Kamara na malinis at tugma sa gusto ng taong bayan ang 2026 budget. Pero para sa ilang kongresista, posible pa ring makurakot ang mga unprogrammed fund. Kaya balak ni Caloocan Representative Edgar Erice na dumulog sa Korte Suprema para questionin kung legal o naaayon ito sa saligang batas. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Nasa korte na sa New York sa Amerika si Nicolas Maduro, ang Pangulo ng Venezuela na dinampot kasunod ng US assault sa kanilang bansa nitong weekend. Isinasakdal siya sa kasong droga at terorismo. Pero si US President Donald Trump nagbanta rin sa iba pang bansa sa Latin America. Ang basa ng mga eksperto sa pakay ni Trump sa Venezuela at mga maaaring epekto niyan, alamin sa report na ito. Gulpi-digulat ang ginawang pambobomba ng Amerika sa Venezuela at pagdampot kay President Nicolas Maduro para isakdal siya sa Amerika. Akusasyon kasi ng Amerika sangkot si Maduro sa narco-terrorism o pagpapapasok ng droga sa Amerika. Sabi ni US President Donald Trump, ang Amerika na ang magpapatakbo ngayon sa Venezuela at hahabulin nila ang Venezuelan oil reserve na pinakamalaki pa man din sa buong mundo. We're going to be rebuilding and we're not spending money. The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil. We're going to get reimbursed for all of that. Tingin dito ni UP Professor Herman Joseph Kraft, target talaga ng Amerika ang langis ng Venezuela kahit may sarili namang oil reserves ang US. If you can exploit others, first, use the oil of other sources. Venezuela's oil reserves are actually the largest in the world, no? Even bigger than in the Middle East. Bago pa man umatake ang Amerika, naglatag na ito ng blockade sa mga oil tanker na magpapasok at maglalabas ng langis sa Venezuela. Dahil dyan, naubusan na ng mapag-iimbakan ng langis at napipilitan tuloy magbawas ng produksyon ng Venezuelan state-run oil company. Babala ni Trump kung hindi bubuksan ng Venezuela ang kanilang oil industry at kung di pipigilan ang drug trafficking, posibleng ulitin nila ang pag-atake. Acting President ngayon ng Venezuela si Delcy Rodriguez. Palaban pa siya noong una, pero ngayon bukas daw siyang makipagtulungan sa Amerika. At ngayon, hindi lang Venezuela ang pinagbabantaan ni Trump. Sabi ni Trump, ang Colombia na katabi ng Venezuela ay pinatatakbo ng isang sick man at dawit din daw sa produksyon at pagpupuslit ng cocaine sa Amerika. Sagot ni Colombian President Gustavo Petro, handa siyang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Binigyang diin din niya ang mga hakbang kontra droga ng Colombia. Naniniwala rin si Trump na dapat may gawin sila tungkol sa Mexico, pero di niya ito dinetalye. Tungkol naman sa Cuba, tila hindi naman daw nila kailangang pakialaman ito dahil mukhang babagsak na ito ng mag-isa. Wala pang tugon ng mga opisyal ng Mexico at Cuba. Ang ating DFA na nababahala sa epekto ng nangyari sa Venezuela sa rules-based international order, iginitang kahalagahan ng international law, pagbabawal sa paggamit ng dahas at pakikialam sa domestic affairs ng ibang estado. Pangamba naman ni FEU Professor Francis Esteban, posibleng may epekto ang ginawa ng Amerika sa laban ng Pilipinas kontra sa pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea.
we've been using international law as a weapon and as our leverage in our claims in the South China Sea against our territorial dispute. Disruption in the rules-based international order, this kind of violation of international law, somehow also diminishes the legitimacy of it in a way. Sabi naman ng isang ekonomista, posibleng mabuti ang maging epekto sa stock markets ng pagkakadampot kay Maduro. Inasahan kasing mapapataas nito ang oil production sa Venezuela. Malinaw rin daw na may epekto ito sa impluwensya ng Amerika sa Latin America. I think that Southern American countries will currently think twice before they increase their trade or economic ties with China or Europe instead of with the US. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development, di pa nila ito nakikitang dagok sa ating ekonomiya. Pero ibang usapan kung may ibang bansang gumaya sa Amerika. There is hardly nothing. I don't think that that there's any going to be perceptible effects on us unless that will have some duplications elsewhere, embolden some other governments to do similar things. Pinagsamang epekto ng shear line, easterlies, amihan at trough ng bagong low pressure area ang nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa. May report si Mark Salazar. Hindi kinaya ng backhoe ang malakas na ragasan ng tubig sa ilog sa Makilala, Cotabato. Nakasakay noon ng isang helper na pinipilit imaniobra ang heavy equipment kahit pa ito'y halos tumagilid na. Nakaligtas siya ng sumaklolo ang mga kasamahan. Sa Tibuli, South Cotabato, tuluyang naputol ang isang hanging bridge na inabot na ng agos ng baha. Naipaabot na sa LGU ang panawagan ng mga residente na magawan agad sila ng bagong tulay. Wala pang tugon sa ngayon ng LGU. Tulay rin ang hiling ng mga taga-Esperanza, Sultan Kudarat, lalo na ang mga gurong buwis buhay ang pagtawid sa ilog doon. Sinalanta ng tidal surge o pag-alsa ng dagat ang coastal area sa Concepcion, Iloilo. Hinampas ng mga alon ang mga nasa 30 bahay. Wasak din ang mahigit 200 bangka mula sa 12 coastal at island barangay ayon sa MDRRMO. Binahari ng mga establishmento sa Boracay. Paliwanag ng PDRRMO, maayos naman ang drainage systems, pero sadyang marami ang bumuhos na ulan. Bukod sa Boracay, 10 barangay mula sa 4 na bayan sa Aklan ang binaha. May mga nasira ring seawall. Sa Lapu-Lapu City, nagkaaberya sa laot ang isang motor bangka. Ayon sa Coast Guard, nasira ang makina at nabutas ang hull ng bangkang nag-island hopping malapit sa Ulango Island dahil sa malakas na hangin at alon. Ligtas ang hindi bababa sa 6 na sakay nito, kabilang ang nasa 50 Korean national. Sa Sorsogon, stranded sa Matnog Port dahil sa lakas ng alon ng nasa 100 pasaherong pasamar. Ayon sa Pag-asa, kasabay ng epekto ng shear line, easterlies at amihan, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang trough ng bagong low pressure area na namataan 625 kilometers southwest ng Pag-asa Island o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo at hindi papasok sa PAR. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na magkabagyo ngayong Enero. Nakaraniwang pwedeng tumama sa Eastern Visayas o Bicol at maaaring mahagip ang Northeastern Mindanao. May tsansa ring lumihis palayo ng bansa ang bagyo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-viral ang isang lolang sugatan at may benda pa sa ulo. Nahanap na siya ng kanyang kaanak at nabigyang linaw kung ano ang kanyang sinapit, kung nabugbog ba o nadisgrasya. May report si Mariz Umali. Palakad-lakad na may benda sa ulo at inabutan pa ng limos. Ang lolang yan na makita sa CCTV sa ilalim ng MRT station sa Pasay kagabi. Ipinost ng concerned citizen ang kanyang litrato sa pag-asang mahanap ang kanyang mga kaanak. Sabi ng netizen, hindi masabi ng lola ang kanyang pangalan dahil pinagpapalo umano ito sa ulo. Nang mag-viral ang post, nakita ito ng anak ng lola kaya agad pinuntahan ng ina.
Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang mag-ina. Siya pala si Marife Fernandez, 74 na taong gulang, na ayon sa anak na si Emmanuel ay may Alzheimer's disease, kondisyong nagdudulot ng pagiging makakalimutin at humahadlang sa pasyente na magawa ang pang-araw-araw na gawain. Ilang beses na raw na nawala ang ina, pero nahahanap naman niya hanggang nawala uli nitong Agosto. Kasi nawala po ito noong August. Kinano ko po sa social media. Ngayon wala po, medyo na matagalan po. Nalaman niyang nabundol ng motorsiklo ang ina sa Antipolo kaya nagkasugat sa ulo, mukha, mata at tuhod. January 2 pa daw po na siya, nasagasaan ng motor. Hindi na po siya doon ng nabangga, pinapagamot daw po siya doon. Kaya lang ayaw niya magpagamot. Kaya siguro nilutin na lang yun. Umalis po siya doon. Dumaan kami. Oh, tapos? Eskinita na. Ha? Pumasok pa yung motor. Oh, tapos? Ayun, nagasa. Kalauna nakarating si Marife sa Pasay kung saan siya nakita ng concerned citizen na nagpost ng kanyang litrato. Bakit merong mga issue na kaya pinagpapaluraw siya? Hindi po yun ma'am, kasi ang nagsabi sa akin yung nakakita sa Oh, ano sabi? Kasi nakita doon sa hospital na nasagasaan daw ng motor. Kanina dinala si Marife sa Pasay City General Hospital at doon tinahi ang sugat. Tinanong siya at ang kanyang anak kung nais bang kasuhan ang nakabundol. Wag na, walang-wala yun. Gusto po siyang managot. Wala pa raw report sa kanila kaugnay sa insidente. Gayunpaman, nagsasagawa na rin daw sila ng backtracking para matukoy ang buong pangyayari at mapanagot ang nasa likod ng sinapit ni Nanay Marife. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto pagka-uwi ngayong araw si retired Major General Romeo Poquis na kinasuhan ng inciting to sedition. Tugon ni Poquis, pananakot at panggigipit ang asunto sa kanya. May report si Ian Cruz. Nang maglunsad ng mga protesta noong Nobyembre kontra sa maanumalyang flood control projects at iba pang korupsyon sa gobyerno, isa sa mga nag-organisa si retired Air Force General Romeo Poquis ng grupong United People's Initiative o UPI. Ilang buwan makalipas niyan. Kaway na-arresto sa salang inciting sedition ng Grand 77 Quezon City. Dinakip siya kanina ng mga otoridad pagka-uwi mula Thailand. Naka-blur ang mukha ni Poquis sa arrest video mula sa CIDG. Mula sa concourse, ineskorta na siya palabas ng terminal. Panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ang damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bago maisakay si Poquis, yung lawyer ko andun yata pakatawag pa na lang sa United People's Initiative. Tinawag siya ng kanyang abogado at ipinakita ang kamay na may posas. Ang kanyang abogado at mga kasama sa UPI nasa gate at humiling din na makausap si Poquis. Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali. Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin. Simple lang naman, lawyer. Bakit dali lang po? Bakit pag-usap ang lawyer to lawyer? Hindi ito optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. We are not requesting, we are demanding. Hindi umano napagbigyan ang mga abogado ni Poquis sa airport na makausap siya, pero ayon sa pinuno ng arresting team, sila yung wala sa area. Late na sila dumating, wala silang security clearance to go up. Ando naman yung family. Hindi kami late dumating sa airport. Maaga kami sa airport kanina. Nakapag-interview pa nga bago sila lumabas. Mula na iya, dinala sa CIDG NCR sa Camp Crame si Poquis para sa booking process, gaya ng pagkuha ng mugshots, fingerprints at check-up. 1:30, iniharap si Poquis sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 77 na nag-issue ng kanyang warrant of arrest para sa kasong inciting to sedition. Sa ilalim ng revised penal code, ang sedisyon ay pag-aalsa ng hayagan at magulong paraan para pigilan ang pag-iral ng batas, pagganap ng tungkulin ng pamahalaan at pagdaraos ng eleksyon, pati pag-udyok sa mga tao na magalit, maghiganti at mang-agaw ng ari-arian. Hindi pa man malinaw kung ano eksaktong mga pahayag ni Poquis ang itinuturing na inciting to sedition. Ang sabi lang ng PNP na nagsampa ng reklamo. There's warrant of arrest dated December 5 pa
And so we're gonna implement it. The units that will implement same will be the CIDG and the CPD of the NCRPO. Inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20, and at the same time, ngayon, lilitisin na siya. Noong November 25, sa paghain ng counter-affidavit sa naturang kaso, ipiniliwanag ni Pokies na nag-ugat ang reklamo sa kanyang mga social media post. Ito ay doon sa mga post ko sa Facebook na sinasabi nila ito ay mga inciting to sedition and inciting to rebellion. Pero sa amin, very clear, pati mga lawyers natin, in-explain namin na hindi ito inciting to sedition, inciting to rebellion. Sinagot namin lahat yon. Yung mga statements po niya, kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite. Nakapagpiyansa si Pokies ng 48,000 pesos at nakalabas na rin siya ng Camp Crame bandang 3:00 ng hapon. Sa January 14 nakatakda ang kanyang arraignment. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dennis Trillo, proud daddy sa anak na si Calix. Mula raw sa dating pagiging driver ng anak, siya na raw ang ipinagmamaneho nito. Nagbahagi rin ng Kapuso Drama King ng photo collage since 2014 to 2026 with the caption na, "Bilis nga naman talaga ng panahon." From daddy to husband real quick. Nag-ride si Dennis with wife Jeneline Mercado at co-stars nila sa Kapuso Prime Action Series na Sanggang Dikit for Real. Katrina Halili turns 40 at ang birthday paandar niya, i-revive ang pagiging Black Darna. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.